Matapos maimbitahan si Gerald Santos sa Senado upang talakayin ang umano'y pang-aabuso sa kanya noong 2010 ng isang musical director ng GMA Network, naglabas agad ng statement ang GMA at sinabing wala umano silang kinukonsinte sa kahit anumang uri ng pang-aabuso. At sinabi din ng GMA na iba umano ang sinampang reklamo ni Gerald noong 2010 sa sinabi niya ngayon sa Senado. Naninindigan ang GMA Network laban sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Hindi kinukonsinte ng GMA ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga artista, personalidad, empleyado, independent contractors at iba pang stakeholders nito. Alinsunod dito ang naging aksyon ng network matapos nitong matanggap ang formal complaint ni Gerald Santos noong 2010. Agad nagsagawa ng investigasyon at matapos nito ay agaran ding ipinatupad ng network ang nararapat na parusa sa inakusahan. Tinerminate ng GMA ang kontrata ng inakusahan at hindi na rin siya muling kinuha o binigyan ng trabaho pagkatapos nito. Ngunit ang nilalaman ng formal complaint na inihain ni Gerald noong 2010 ay naiiba sa akusasyon niya ng rape na binanggit niya sa Senado. Ngayon lang din nakarating sa kaalaman ng pamunuan ng GMA ang bagay na ito. Nais ding linawin ng GMA ang naging pahayag ni Gerald na natanggal siya sa network. Siya mismo ang humiling ng early release mula sa kanyang management contract noong 2010 na pinagbigyan ng GMA. Sa parehong taon ay agad din siyang lumabas sa ibang TV network. Dagdag pa rito, sumubok ding bumalik si Gerald sa GMA matapos ang kanyang kontrata sa TV5 noong 2013. Sa social media naman ni Gerald, sinabi nitong wala umano siyang problema sa GMA Network. Tanging ang GMA artist lamang umano ang kanyang problema noon dahil noong panahon na yun umano ay tila wala ng planong kuhain pa sa trabaho si Gerald upang mabigyan ng project. Nag-upload din ito ng anyay bahagi ng sulat niya sa CEO ng GMA Network. Para lang sa kalinawan, matapos ang official statement ng GMA, uulitin ko po na nagpaparelease ako sa GMA Artist Center. Bilang manager ko po that time ay tila wala na silang plano sa akin at wala mga projects na naka-line up para sa akin. Ito po ang bahagi ng orihinal na sulat ko sa CEO ng GMA that time. Hindi po GMA Network ang kalaban ko kundi yung mga tao na galit sa akin sa loob ng GMA dahil sa pagsusumbong ko at ayaw kong bigyan ng trabaho noong mga panahong yon. Lumipat po ako sa TV5 dahil may trabahong naghihintay sa akin doon at tatanggapin lamang nila ako kung may release papers. Pero kung sinagot po nila ang aking kahilingan na mabigyan ng trabaho ay hindi po ako aalis. Dahil sa simula ay isa akong kapuso. The fact na tinanggal nila ang aking inakusahan ay nangangahulugang may probable cause. Pero wala kaming natanggap na official reply mula sa kanila. Kaya after 1 year ay sumulat ang manager ko sa kanila. Narito ang sulat ng manager ni Gerald Santos. It has been a year since Gerald Santos brought up the issues of sexual harassment and abuse of power against, ultimately leading to Gerald's release not only for GMA Artist Center but from the network itself. A lot of significant events have happened since then. Gerald has released an all-original album, has done 4 concerts, and now has a regular Sunday TV show in TV5, Fantastic, and a certified kapatid. We are very happy with the positive turn of events even after the sudden release from the Kapuso Network. We have moved on, but not quite. We still await for the resolution of the case we brought up to you. As a promise to us during our meeting with you last March 2010 to finally achieve a closure to this incident. We need to know what measures have been done by the network to protect all the other aspiring artists
against people like. It has been a personal crusade of Gerald to contribute in any way to the protection of the well-being of talented aspiring singers, especially those who are products of talent searches. Looking back, it has been a lonely battle. Gerald was axed in walang tulugan without any dialogue, and despite our appeal to be retained in the show, all his other TV guestings were cancelled, and we were forced to pay a huge sum to GMA Artist Center with such a short period of time for the back commissions from Gerald in his 4 years being under GMA Artist Center, or else the release from GMA Artist Center would not take effect. This was actually just a reflection of the gross inefficiency of GMAC. As a talent manager, they could not even consistently collect their commissions from the artist. The price for standing up for the truth has been very ugly for Gerald in his former home network, whose battle cry has been, walang kinikilingan, walang prinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. Nevertheless, these incidents have certainly made Gerald a stronger and better person, an artist, and we are very excited of what the future has in store for him. Gerald will be forever grateful to GMA Network, and part of him will always take a puso, hoping that GMA will furnish us with the official resolution of the case you investigated on last year so we can truly close this chapter. Samantala, narito naman ang kabuuang ginawang pagdinig sa Senate hearing para kay Gerald Santos last August 19. Yes po. You're only 15 years old? Yes po, Your Honor. Yes, 2005 po nangyari, and nilabas ko po ito noong 2010. Why did it take you 5 years? Dahil po sa takot po, sa kahihiyan, dahil po nung time na yon ay hindi pa naman po katulad ng panahon po ngayon na mas open na po ang lahat. And You should have filed a complaint immediately after that you were sexually harassed. ang nangyari po kasi noon, Your Honor, ay gusto po namin mag-pursue ng legal action, but yung nakausap po namin tapos na raw po yung prescription period. Okay, assuming that you filed a complaint with GMA, correct? Yes po. 5 years after. Yes po. Did the GMA7 take action on it? Wala pong clear na resolution po na nakarating po sa I amin. have a copy here. Opo, Suspended and terminated the services of the one who sexually harassed you. pati po ako At hindi inulis siya na po nakabalik. nila. Hindi siya na nakabalik. I will not And- mention the name already because you know his name, of course. Yes po. What I'm saying is that GMA7 took action on it. Took action on your complaint. Diba? You wrote to Avid. Yes po. And Correct. Then Attorney you- Felipe Gozon po. Attorney Gozon, Felipe Gozon. Inaksyonan nila, terminate yung services nung musical director. Correct? Yes po. Oh. Ang nangyari nga lang po ay kasi po yung musical director po na ito ay connected po sa mga ibang executives po dun sa loob. So ako po ay napag-initan po dun sa loob. So kahit na kumbaga naalis nga po siya, naalis din po ako sa network. Yun po yung nangyari po, Your Honor. Diba? Umingi ka rin ng release, diba? Umingi ka ng release sa GMA, correct? Release po sa GMA Artist Center at that time. But we wanted po na maging under GMA itself. I have a copy here of the document terminating the person who harassed you. And it was signed by the Senior Vice President, Entertainment TV, Wilma Galvante.
Oh. Hindi po nakarating po sa amin yan, Your Honor. You want me Hindi to, po you want me to talaga. provide a copy? You want me to provide a copy? Ayan, no? Sorry po. Ibig sabihin, hindi mo alam na inaksyon na ng GMA7. Nabalitaan ko lamang po na wala na po siya sa GMA. But since wala po kaming na receive na official na yan po, yung letter na resolution po, ay kasi nababalitaan po namin na nakakapag musical director pa rin siya sa mga shows, sa mga concerts. Tapos sinasabi mo, banned ka na raw sa GMA7. Is that correct? Hindi po I'm po sa entertainment department po. Dahil po yung may kaibigan po siya dito sa entertainment department na hanggang ngayon po ay galit po sa akin. Kaya hindi po ako makapasok po sa entertainment department. But sa sa news, sa mga news departments po sa mga game shows ay nakakapag-guest po ako. Pero hindi ka totally banned doon sa network. Di ba? Yes po, hindi ko po sinabi na totally banned po ako. Bale, ayun po, nilinaw ko din po naman yun doon po sa nilabas ko pong video. So, what do you want to... Ba't ka pumunta rito sa Senate? Yun po, Your Honors, actually, ako po ay hindi po na-harass, hindi po na-abuse. I thought you were harassed. Ako po ay na-rape po. Na-rape? Po, Your Honor. Yung musical director? Yes po. Kasi there are a lot of definitions of rape. You know? How did you say it's rape? Handa po akong ikwento po dito yung nangyari. Pero ako po ay natatakot na baka po ako po ay balikan po ng mga taong ito. Kung ano po, hihingi po ako ng tulong po sa inyo, Senator Jinggoy and Senator Robin, na ako po ay magkaroon po ako ng lakas ng loob para po pasabi po itong story ko po. For 19 years po, ay kinip ko lamang po ito dahil sa takot ko nga po sa kahihiyan. Hindi ko ilang nga po talaga ako, lalo na po nung panahon na yun dahil nung kumapo ito noon, yung mga nandun po sa loob ay parang dismiss lang po nila yung sinabi ko na parang mag-move on ka na lang kasi kalakaran yan dito. Nilulugan pa po nila ako na homophobic daw ako kaya ako nare-reklamo yung tao. I was only 15 years old at that time, Your Honors. So wala po talaga akong lakas ng loob. Yung mangyari parang yung pang-abuso po sa akin, wala po akong lakas ng loob talaga. Contestant pa lang po ako noon. Contestant pa lang po ako noon and may power talaga po siya over us, over me. Kaya hindi ko po nasabi talaga agad. Even nung sinabi ko po sa parents ko yan, galit na galit po sila, iyak na lang po kami ng iyak. Particularly yung lolo ko po. Kinamatay na nga po ng lolo ko dahil sa sama ng loob niya. 2 years after, namatay po yung lolo ko kasi sa sama ng loob na po dyan kasi hindi po ako nabigyan ng katanungan po. So nangyari po sa akin. Okay, DJ, what are the legal remedies that Mr. Santos can avail, considering the circumstances or statements he just gave? Kasi, is there a prescriptive period, sir? Sir, yes. Ilang taon? I think, sir, it's 20 years, but I'll check po because he is a minor when the crime was committed. So baka po
matagal po yung prescriptive period niya. But for grave offenses po, it's 20 years na pwede pa siyang Are you I'll contemplating, check po the exact years. Mr. Santos, are you contemplating of filing charges against Yes, po. musical director? Yes po, Your Honor. Even though- Kasi ang tagal ko na po talagang gusto po itong, kaya lang natatakot po talaga ako and wala po akong means. Kaya, Your Honor, ako po ay naminip po ako sa inyo. Naminip po ako kasi ako na po nitong tinago lang po sa ano ko po eh. Yung after po nung No, that's why we are... yung after po nung nagreklamo kami sa GMA nung natanggal po yung sa GMA. Kaya halos gumapang po kami talagang nagulong kayo ko. Kami po ng manager ko, dito po yung manager ko si Kuya Coco. That's why we are here investigating in aid of legislation. Kasi I've heard being members of showbiz together with Senator Robin, this has been prevalent since the 90s. That's why we're going to submit, maybe the committee of Senator Robin is going to submit a committee report with regard para matigil na itong sexual harassment within the movie industry. This has been going on since early 90s. Opo, yun po nung nangyari. Hindi lang lalaki pati babae. Hindi lang lalaki. Yun po, sobrang gumapang po kami. Nagpasalamat na lang po talaga ako na yung mga interviews ko po actually nung sinasabi kong marami pong beses na gusto ko sumuko na kasi dumating po talaga sa point na parang gusto ko na rin pong tapusin po yung buhay ko kasi alam po yung gagawin ng family ko. So, hirap po talaga ako kung paano ko po itatago yung family ko na napigilan po yung mga opportunities po sa akin. Kumusta naman ang karir mo ngayon? Sa ngayon po, wala po akong Umalis ka sa GMA7. Di ba lumipat ka sa TV5? TV5 po, pero You were asking for a release from GMA7, correct? yes po. Oh. Yes po, Your Honor. You transferred to TV5. Yes po. Oh, what happened there? Binigyan po nila ako ng opportunity na makapag-show sa weekly show din po nila. Pero usually, ay hindi naman po nag-prosper yung shows at nawala din po ako. Wala rin nangyari. Yes po. At ayun po, nakapasok pa po ako sa teatro. At thankfully po ay tumating po yung pangalawang parang second grade po nung karir ko nung nabigyan po ako ng opportunity po sa Miss Saigon po. Nakapasok po ako sa Miss Saigon. Nagtulang po talaga na po lang ulit yung confidence ko na halos nasira na po parang in-revent na po yung opportunities ko po, yung mga kakataon ko po dito sa Pilipinas. And thankfully po pinabigyan po ng opportunity sa international stage. Very good. Anyway, you have your lawyer beside you, top-notch lawyer beside you, Attorney. Salamat nga po ako sa aking kaibigan po si Attorney Tomasio. We will not prevent you from filing a rape case against your accuser, against your yung Yes po. musical director. We will not prevent you. That is your prerogative. You seek advice from your lawyer. Po kasi si attorney po ay talagang binigyan lamang po ako ng oras po ngayon at siya po ang legal counsel ko for now, but after this po ay talagang ako po ay kailangan ko pong humanap po ng aking legal counsel for the case po. At sana po ay matulungan niyo po ako, Senator Jinggoy, Senator Robin. Ako po ay nakikiusap po sa inyo dahil ako po ay natatakot po dahil na-prevent po na yung aking pong progress ng career po dito sa Pilipinas. Ngayon po kung magsasalita po ako, hindi ko po alam kung ano pong kaya pa po nilang gawin. What do you mean na-prevent yung progress mo sa network? You were the one who asked for a release. Di ba? Ikaw ang gustong magpatanggal sa GMA. And then, may sulat ka
signed by your lawyer. Release lang po po ron, Correct. Your Honor, sa GMA Artist Center. Yes. Oh. And we wanted po na sa GMA network itself kasi po ay talagang actually kasi namin sinumbong yung aking reklamo sa GMA Artist Center and wala po silang action na ginawa po. Sila po yung nagsasabi nun na mag-move on na lang. Kaya po sabi namin, release po ako sa GMA Artist Center at maging under na lang po ng network para mas maging better po yung aking study po sa network. I have a copy of the letter of your lawyer. Notice of rescission of GMA Artist Management Agreement. Ikaw ang gusto magpa-release eh. Oh. Sa Artist Center po, sir. Di ba yun Your ang Honor. bumubuhay, yun ang nag-build up sa mga artista, yung Artist Center? Po, pero may mga artists po na under GMA network itself po. So nagpapa-release ka sa Artist Center. Pagdating po sa artist management nila. Pero pwede pong under GMA network na po at that time. Sinisip mo po, unfortunately, GMA has failed to perform its obligation under the agreement as discussed in Mr. Santos' letter dated February 9, 2010. On the basis of the above, our client has decided to rescind the agreement. Oh. Accordingly, this letter constitutes formal notice of rescission of the agreement effective upon receipt hereof. Basta ang pagkakaalam ko, ikaw ang gustong umalis sa GMA Artist Center, basta inaksyon na ng GMA yung reklamo mo, tinanggal yung musical director because of yung charge mo na you were sexually harassed. Yes po, pero yun nga po, sa GMA Artist Center lang po. And sinabi po namin sa letter na gusto po namin sa GMA network maging under po ako. What did they say? Wala po silang sinabi, basta nirelease na lang po nila ako. Anyway, may you have your lawyer there beside you. You can seek advice from your lawyer. If you want to file a rape case against the musical director, that's your call. That's your prerogative. Yes po, Your Honor. Salamat po. Thank you.